Partner Charlie, itong situation report Diyan daw sa Nueva Ecija. Pero ang tabayan na natin, wala pa siyang senyas ng go. Advice na natin, Cabiao situationer. Maganda ito. Alam mo ba, hindi mo na itatanong kung taga-saan ako? Taga-saan ka? Ayun, oo. Taga Rizal. akala mo ha? Target on Air, Halalan 2025 Special Coverage. Reports at updates ng halalan ihahatid sa inyo ng Target on Air. Halalan 2025 Special Coverage ng Target on Air. Pero pinanganak ako dyan sa, para klaro, no? Cabiao, Nueva Ecija. At least, umabot ka pa rin. Okay na raw yung ating reporter dyan sa Cabiao, no? Situation, no? Narinig ko kanina, nagbalita din ito eh. Pwede nating i-recap ng konti mamaya. Pero papasukin mo natin si partner Romel. Target on Air, Halalan 2025 Special Coverage. Reports at updates ng halalan ihahatid sa inyo ng Target on Air. Halalan 2025 Special Coverage ng Target on Air. Well, 007, Agent 007, Kuya Romel Roque, pasok! Yes, Coach, at Charlie Mendoza. Ayos, ha? Ang ganda ng hagod, pero situationer ba naman dyan sa Cabiao eh? Ayos na. Okay, dito sa ating kinalalagyan na ka-Charlie Mendoza ay dito tayo ngayon sa may Barangay Concepcion, Cabiao, Nueva Ecija. Kung tayo ay dumaong din doon sa sa elementary school ng Cabiao na kung saan nandun ng election halalan at nagkaroon nga ng tinatawag na parang tensyon, no? Sa lugar yung may tensyon, yung particular. Sa pinanggalingan mula kanina alas 9 ng umaga ay nag-iisa tayo. Yung nilandingan natin doon sa Santa Rita, Santa Rita, Cabiao, Nueva Ecija ay isang issue. At meron palang nalagpasang barangay kasi hindi nga natin kabisahan di barangay dito na is almost issue na sinasabi ng mga flying voters na nakaboto raw. Paano nakaboto kung flying voters? Maling ano yun, maling impormasyon at maling notion yung paano ka naging flying voter kung nakaboto ka? Oo. Ibig sabihin, registrado ka? Medyo nagulo at ang system, napapaikutan ako eh. Wala po sino pupuntahan natin. Dahil sa nangyari ay wala akong masilungan. Ako'y nakituloy dito sa barangay hall ng Barangay Concepcion. Kung saan ay pinatuloy naman tayo ng mga napakahuhusay nating barangay workers dito. Habang nag-report tayo kanina ay dahil meron nga rin naghihintay dito, dumating yung mahusay na kapitan na Feliciano si Supan. At nabigyan niya ng linaw. Charlie, yung issue, ito palang sinasabing mga flying voters, ay matakomo engineer itong si Mayor R. Matagal na nagtatrabaho sa kanya, tamang ito may tiga Laguna, may tiga kung saan. Sa tagal na nga naman nagtatrabaho sa napag-asawa pa rito, nagkapamilya, ay nung dumating ang rehistruhan, ay national registration, dito na nagparehistro dahil permanent employer naman niya. Hindi, natural lang naman yun, Romel. Natural lang naman yun. Halimbawa, ikaw, katulad ko, taga-diyan ako sa, Rizal, no? Tapos nagtrabaho ko ng Cabiao. Sa tagal ko na nagtatrabaho sa Cabiao, 6 months lang naman na requirements ng residency, di ba? Makakapagpa-rehistro ka na sa COMELEC. Actually, in-encourage nga nila yan Pagka ikaw 6 months ka nang naninirahan sa isang lugar, gusto mo na magpa-transfer, di ba? Legal yun, nagpa-transfer ka. Pagkatapos pinarehistro mo sa COMELEC, paano ka magiging flying voter nun? At saka may record. Recorded sa COMELEC recorded sa kapitan de barangay. Di ba ganon? Recorded. At talaga mabubutuhin kasi niya, na-reach naman yung requirement. Yung ibang mayor, iba-ibang natalo sa isang bayan naman kumandidato dahil na-rehistro siya ron. Tama. Kaya nga, bibigyan pa rin natin ng linaw ang mga kaganapan dito sa Cabiao, Charlie and partner. Kaharap natin at kapiling natin ngayon ng isang napakagiting na bata. Siyang SK chairman ng
Barangay Concepcion na Cabiao Nueva Ecija. SK Chairman. Okay, sige. Kung may katanungan ay pwede mong samantalahin na Charlie. Ibigay ko na sa iyo si SK Chairman Richard Noel Gamboa. Sir, magandang hapon si Charlie Mendoza Casalima. SK Chairman, magandang hapon. No? Pakiulit lang yung pangalan mo para doon sa mga late tuners natin. Richard Noel Gamboa po, SK Chairperson po ng Barangay Concepcion, Cabiao Nueva Ecija po. Okay, for short, Kuya Richard, pwede na yun? Yes po. Alright, so, ewan ko lang kung na-monitor mo yung binabanggit ko, no? Na ang requirements ng COMELEC para ikaw ay maging residente, halimbawa, na rehistrado kang butante dyan, 6 months na nakastay ka sa isang lugar, gusto mong magpa-transfer, pwede na yun, di ba gano'n? 6 months? Yes po. At pagka Ganun ikaw po kapag ang requirements din naman po ng COMELEC po para po makahabol ka, kailangan po, halimbawa po, nasa ibang bansa ka po. Kailangan po, 6 months before ng election po, nandito ka na po sa Pilipinas, nag-stay ka na po dito. Ayun. So, maano po yun, kasi po yung requirements po na yun is kandidato pa po. So, mas magaan po dapat ang requirements sa mga botante lang. Ngayon. Ngayon may binabanggit kanina si Romel, siyang nakatalaga natin reporter dyan na magbantay sa mga nangyayari. So, isa ka sa, sabihin na natin, may mga senior at junior officer na to, no? Junior official as SK Chairman. Anong i-update mo sa amin tungkol dyan sa mga issue na meron na niyang ganito, meron ganon? O sige, klaruhin mo nga at nanonood sa atin ang sambayan ng Pilipino at maging ang buong mundo. Global ang ating broadcast. Go ahead, Richard. Ang mga sinasabi naman po nilang flying voters po talaga pong nagparehistro po dito sa bayan po natin. Kasi po, ngayon po, ang mga master list po na nakapaskil po sa bawat pintuan ng mga presinto po, may mga picture na po. It means po na para may patunay po na sila po mismo yung tao na nagparehistro nung time na yon. And alam niyo naman po siguro nung tao po natin sa COMELEC na kailangan po na manirahan ng isang tao ng 6 months or mas matagal pa bago siya makarehistro. Hindi naman po siya papayagan po ng COMELEC po na makapagparehistro kung hindi po yung requirements na dapat ma-meet po nila. Lalo na kung yan ay may records na nagtatrabaho dyan, yan naghahanap buhay, pati pamilya dinala na riyan. May mga ganong scenarios po kasi na nangyayari po dito kasi po may mga trabahador po si Mayor na talagang umabot na po ng mga 3 years, 6 years na po nagtatrabaho sa kanya. So, pati po yung pamilya po nila, pinalipat na rin po dito. Mga asawa at po nila, pinalipat na rin po dito. Kaya ganun po ang nangyayari. Akala po ng iba, flying voters daw po, pero ang hindi po nila alam, mga trabahador po ni Mayor at residente po talaga ng barangay namin. Ayun. Kung minsan pagka kakulangan ng dunong at saka kakulangan ng kaalaman, pahapyaw lang ang naintindihan. SK Chairman, tama? Mabuti naman kinaklaro mo yan, ano ha? Opo. Ako nga, ito, sabihin ko na sa iyo, ako'y dyan pinanganak sa Cabiao. Taga dyan ako. Pero hindi ako dyan nakakaboto kasi dito na ako nakatira sa Rizal. May mga ganun po talagang senaryo, hindi po talaga may iwasan yun. Kasi, ibig ba sabihin, pagka taga-Cabiao ako, lumipat ako ng Rizal, dito ako bumoboto sa Rizal. Uy, flying voter yan si Charlie. Taga-Cabiao yan Hindi po. Pwede ka mag-transfer di ba ganun? Opo, kaya po may ano naman po na pag po nagparehistro ang isang tao sa ibang lugar, may tinatawag po na transfer voter po na registration po. Ayun. Okay. Kumusta naman ang sitwasyon ng peace and order? Tsaka may tension ba na nangyayari sa mga lugar na binabanggit ni Romel? Kaninang maga po meron pong mga botante po na hinaharang po ng mga watcher po ng ibang partido. Na ayaw po ng pabotohin dahil flying voters daw po. Pero ang mga mukha po nila ay nakapaskil dun sa mga presinto po nakalagay sa mga pintuan. Ipinaglaban nila yung karapatan nila. Tingnan mo na, paano flying voter? Pinayagan naman sila nung COMELEC po na makaboto po. Ayun. Hindi po sila napigilan. Tama yan. Katulad ko kanina, 2 oras ako naghahanap ng aking pangalan doon sa listahan na
partner Richard, at saka kay dito sa partner kong si Francis. Abe, alang nagsabi sa akin ng flying voter ako eh. Bakit? Nandun din yung pangalan ko tsaka yung mukha ko ron. Pagkatapos kinunan pa ako ng national ID. Pagkatapos double check pa, di ba gano'n? Bago ka makaboto, i-screening ka pa rin doon. Tama ba, Richard? Alam naman po siguro nung officer po nung COMELEC na sa bawat presinto po kung ano po ang tama na ng proseso po ng pag-check ng mga botante po. So hindi nahadlangan yung mga botante ng mga watchers. Hindi po nahadlangan yung karapatan po nilang makaboto. Ang sabi naman ng officer po ng COMELEC kanina, once po na nakarehistro sila, is pwede po talaga silang bumoto. Hindi po sila mako-considered as flying voter. Ayun. Kumusta ang monitoring ng PNP naman? Kasi pag halimbawa merong ganyang nanghaharang, di ba? Pwedeng pumapil ang pulis. Teka na, ba't nyo naharang yan? Yes po, mabilis naman po yung action ng pulis sa mga ganung pangyayari po. Ngayon nga po, sobrang dami pong kapulisan yung nasa loob po ng ating eskwelahan po dito. Talagang binabantayan po nila yung mga botante po para po talagang ma-protection natin po yung mga botante po at ano po yung mga voters right po na ating sinasabi. Ayun, yung sinasabi mong kumbaga ay watchful ang PNP. Ano-anong mga eskwelahan yan? Yung mga polling center? Sa ngayon po, ang alam ko lang po is dito po sa aming barangay, sa Barangay Concepcion po, sa Concepcion Elementary School po. Okay. Kasi po hindi po ako pumupunta pa sa ibang barangay. Ayun. Nakaboto ka na ba, Richard? Yes po. Okay. Anong balita mo kay Mayor RBR? Siya tumakbong Vice Mayor, nakaboto na rin? Richard? Romel. Si Mayor RBR na ngayon tumatakbong Vice. Kasi maaga po kami bumoto, di ko po alam kung nauna sa akin bumoto or mamaya pa po siyang hapon. Pero nung time po kasi na pumila po ako, hindi ko po siya napansin sa loob ng eskwelahan. Okay. Ikaw Richard, no? At least bumoto ka. Gusto ko lang makakita yung senaryo, Francis, ano? Madali ka bang nakaboto? Yes po. Ang maganda po, hindi po nila hinahayaan yung mga senior citizens po natin na pumila pa sa ng pagkahaba-habang oras. Talaga pong una po, priority po talaga yung ating mga seniors, buntis at PWD po. Dahil yun daw po ang protocol sa kanila ng COMELEC. And nasusunod naman po. Okay. Yung mga watchers, di ba bilang lang naman yan sa magkabi-kabilang panig ng mga kumakandidato? Nasusunod ba yon yung procedure na yon nasusunod? Nasusunod naman po siya. Okay. Yung sa mga may mga tao po sa loob ng eskwelahan kanina na tapos nang bumoto, pinalabas din po ng mga officers po na nagmula sa COMELEC. Pinalabas din. Tama yun. Kasi ano pang business mo kung nakaboto ka na, nakakaragdag ka lang sa sa init, no? Pagsisikip nung kani-kaniyang espasyo, di ba? Opo. Okay. So para nung observation mo ngayon, matatapos ang halalan dyan sa Cabiao, Nueva Ecija, dyan sa abot tanaw mo dyan, wala namang mangyayaring untoward incident at lahat makakaboto? Wala naman po siguro dahil mas maganda nga po ngayon dahil hanggang alas 7 po tayo ng gabi pwedeng bumoto. Alright. Wala bang senyales na mga power interruption? Hinasenyasan ako ni Francis, kumukuti-kuti tap daw ang kuryente sa Mindanao. Sabagay, malayo Mindanao yun. Dyan sa Cabiao, kumusta? Hindi ko lang po alam kung saang barangay po dito na bigla daw pong namatay yung kuryente ng eskwelahan kanina. Oo. Nagsabi po sa akin, hindi ko lang po alam kung ano talagang saktong eskwelahan. Sige, yung power. Sige, gagalugarin mamaya ni Romel Roque. Okay, SK Chairman Richard, salamat ng marami sa oras mo at dun sa komprehensibong impormasyong natanggap namin. That's very vital at napaka-importante. Salamat ng marami sa pagkakataon. Richard, hanggang sa muli. Sige po, maraming salamat din po. Okay, hintayin natin si Romel. Romel, may binabanggit na lugar na nagkaroon ng power interruption. Baka sakaling maamuyan mo kung saan lugar yon. Kakapain natin yan na hotline doon sa Francis para naman malaman natin sapagkat talagang
mga busy talaga sila eh. Kaya hanapin natin yan at yung isa natin pupuntahan barangay ay maaaring doon ay alam na kung saan yung eskwela na yun. Mamaya pagbalik mo, 007, makahila ka ng isang opisyal ng PNP. No? Matanong lang natin, meron bang mga barangay dyan na kumbaga concern? Anong tawag? Immediate concern? Mga hotspot. Noon sa panahon natin yan, yung tawagan hotspot. Oo. Ngayon, parang immediate concern ng Iba na, no? ng COMELEC. Tingnan natin mamaya, baka sakaling may update ang PNP dyan sa area mga 007. Yes, Coach, at titingnan natin yan at basta nakakit talaga na tayo ng pulis ay pinipil natin na interview. Hindi lang natin na-check kung kanina yung chief of police dito sa Cabiao. Sa pag-ng police kanina ay kasama ng COMELEC, meron yatang pinupuntahan parang mga issue na hindi naman pala kung naging issue. Okay, Cheese, Ka-Charlie Mendoza, ayan ang ating report para sa Target on Air. Kasama natin si Kamar Sabdula para sa Halalan 2025 Special Coverage. Ako si Romel Roque, nag-uulat mula sa Cabiao, Nueva Ecija. Target on Air, Halalan 2025 Special Coverage. Reports at updates ng halalan ihahatid sa inyo ng Target on Air. Halalan 2025 Special Coverage ng Target on Air. Maraming salamat, Romel Roque. Philippine Standard Time, it's 1:53 in the afternoon. Okay ba? Yung mga